Okay po, so magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa inyo mga healing discipler ng Panginoon. So dito po sa Revelation 12:11 sinasabi, they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. So dito po maliwanag na sinasabi na tayo ay nagiging overcomer sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus na kanyang inialay at sa pamamagitan ng ating salita, ng ating pagpapatotoo na nadadakila or naipapakita natin gaano tayo katagumpay dahil sa ginawa ng Panginoon. At kahit sa ating word of testimony sa ating mga mouth, paano ang Diyos napaparangalan. Kaya nandito po tayo ngayon sa ating first healing journey, kung saan po ang isa po sa ating kapatid na nakaranas ng kagalingan ay ibabahagi niya po kung ano yung karanasan niya sa um, journey niya o sa experience niya na pagpapagaling ng Panginoon sa kanyang katawan. So, hello Ate Beck. Pwede po ba kayong Hello mag-introduce po, Kuya ng RV. maikli kung sino po kayo, paano po kayo naging manampalataya at sige po, dun po muna tayo magsimula. Ako po si Ate Beck. 44 years old na po ako, hindi lang halata. Nakatira po ako dito ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Meron na po akong asawa na sa abroad po siya ngayon, seaman po siya. Mm, Meron po akong 3 anak na lalaki, mhm, puro lalaki po. At meron din naman po akong isang babae, pero nasa piling na po siya ng Panginoon. mm, Bali, tinatanong mo Kuya RV kung kailan ako naging Christian. mm, Um, Kasi bata pa lang kasi ako, kumbaga namulat na ako sa pamilya ng mga Kristiyano kasi nga yung mga ninuno namin, yung lolo ko pastor, tapos may church, mhm, yung papa ko, yan. Pero hindi ko na kasi talaga matandaan, bata pa ako. Nag-choir ako sa church. mhm, Tapos hindi ko na talaga matandaan, pero parang nawala na kasi kami doon. Nawala kami doon sa church or nawala kami doon sa ano na yun eh. Tapos talagang, yung masasabi ko na naging Christian ako, yung na born again, nung time na, ah, siguro may asawa na ako nung 2 years old na yung anak ko na babae. mm, Si Ate Agnes at si Tita Bioli, saka si Ate Arlene, mhm, pumunta siya sa bahay nila Papa. mhm, So, nagkataon na nandun ako sa taas, nakapakinig ako sa kanila. mhm, Tapos noon, tinanong ko na kung saan yung church nila, na dito. Tapos inaya nila ako. Ayun na, doon na nag-umpisa na talagang masasabi ko na, kasi doon ako nag-mature talaga sa TLTM. mhm, Kila Ate Agnes, si Tita Bioli yung nanay ko sa spirit, siya yung mother ko doon, siya yung unang-unang nanay ko doon. Tapos mhm, yun, doon na talaga nag-umpisa yung journey ko sa pagiging Christian. Doon ko na siya mas naintindihan, mas yung understanding ko sa pagiging Christian. Doon na talaga nag-mature sa TLTM. Siguro mga 2003, 2003. 2005, parang mga gano'n na So siya. mga Mm. 20 years ago, mga ganun. Tama, gano'n. Kasi alam ko parang 1 year lang yata ang church ng Mm, Oo, noon. nasa Mel Alcalde Ilang na taon yun. na ba? Ilang taon? Sa Twen Mer Arcade. sa Yan. Meralcade. Tama. 23. Nasa Mel Alcalde na tayo nun, eh. Mm. Ayun, mga yan, Oo, mga bago pa lang 2015. dun. Mm. Kaya po, magandang i-point po dito yung sinasabi ni Ate Beck na hindi porket ikaw ay nasa simbahan is automatic na manampalataya ka na. So, hindi lahat ng nasa simbahan, I mean, pwede din gamitin yun ng Panginoon para ikaw ay makapakinig ng salita, pero nga, hindi na ipapasa ang faith sa ng mga magulang or ng mga grandparents, kundi yung totoo mong personal na pagkakilala sa Panginoon. So, ano pong nangyari sa inyo? Kasi po 'di ba, ano na 'yun, naging Kristiyano ka na tapos, nitong pumunta tayo dun sa naging journey niyo po sa healing. Ano po nangyari sa inyo? Kasi 'di ba po sabi niyo nasa Bulacan ka na ngayon, ikaw ay nanay ng Mm. 3 lalaki, tapos ang asawa mo ay OFW. Ano po yung Mm. nangyari sa inyo nitong taon na 'to, na nag-highlight po sa inyo? Yun nga, yung na-diagnose na ako na, yun yung, ano yun eh, February, January, mga katapusan ng January, pagtapos ng birthday ng biyenan ko. Mm, Nag-decide kami na magpa-general check-up kami. mhm,
yung si Ian, yung mister ko, kasi aalis na siya para bago siya umalis, kumbaga, Clear. matake niya na yung mga dapat na gamot o ma-clear na siya kaagad para walang maging Mhm. issue pagka-aalis na siya, ganyan, wala na maging problema. Ngayon, nakisali ako sa pagpapa-check up sa kanya. Una, ayoko talaga magpa-check up kasi takot ako eh. Takot ako magpa-check up. Pero, ewan ko ba, parang bigla akong sinabi din kay doktor na, Dok, meron ako ditong kulani sa liig Mhm. ko. Siguro mga 3 years na po yung kulani ko dito sa liig ko na hindi siya nawawala. Siguro po sa sipon, ay naalala ko lang po baka sa sipon po siya kasi parang pag sinisipon po ako, lumalaki siya. Pero Mhm. pag wala akong sipon, maliit pero hindi na talaga siya nawawala. Ngayon, Mhm. sabi ni doktor, "O sige, baka kasi infection lang 'yan o bacteria, ganyan. O sige, mag-ano tayo, ipapa-ultrasound kita," Mhm. sabi niya. Eh di ngayon, kinabukasan 'di bumalik kami, in-ultrasound ako, kinabukasan, bumalik kami kay doktor. Ayun nga, sabi sa akin, nagulat talaga ako. Ang sabi sa amin, Mhm. meron daw akong multiple nodules sa thyroid ko. Multiple, sabi ko, multiple po, Dok. Sabi niya, "Oh, multiple, siguro hindi na mabilang Mhm. yung bukol dun sa thyroid mo. Kaya siguro nilagay nila dito, multiple thyroid, multiple nodules. Mhm. Tapos, ang characteristic pa nung nilagay dito na yung bukol mo is thyroid spore. Mhm. No? Sabi niya, i-refer kita sa ENT Mhm. kasi para sa throat yun, para espesyalista. Yun sila yung magsasabi sa'yo kung kung ano yung procedure na gagawin diyan, kung ini-needle ba siya or what, kung siya ang magsasabi sa'yo kung anong proseso na gagawin diyan sa mga bukol sa leeg mo. Mhm. So ngayon, pumunta kami sa ibang ospital, sa ENT nga, pumunta kami sa ENT at Mhm. yun nga, pinakita namin dun sa espesyalista, kay Dr. Serapio, sa throat siya, sa thyroid talaga siya. Mhm. Kung yung result ng ano ko, thyroid ko, yun nga, nilagay doon, multiple, tapos nilagay doon thyroid spore. Yung pinaliwanag sa amin ng doktor ko, ano yung ibig sabihin ng thyroid spore. Mhm. Sabi niya kasi, lima daw yan eh. 1, 2, 3, 1, 2, 3 daw, natutunaw pa siya. Mhm. Pwede pa siyang tunawin. Pero pag sinabing thyroid spore, parang ano siya, um, parang, hindi, yung 5 kasi highly suspicious malignant. Parang itong moderate Mhm. suspicious malignant ang tawag sa kanya. Ngayon, ang kailangan lang na paraan para mabiopsy siya is tanggalin yung buong kong thyroid para siya mabiopsy. Mhm. Kasi hindi na siya mababiopsy ng needle kasi masyadong na siyang marami. Ngayon, sabi ng asawa ko, magpapa-second opinion kami. Mhm. Magpapa, magpapa, ano ulit ako, ano to, yung ultrasound. Magpapa-ultrasound ulit ako ng leeg para makita talaga namin kung talagang ganon. Mhm. Eh ngayon, okay, sabi ni doktor, sige, okay, ano siya sa amin, ano siya sa amin, na magpa-ultrasound ako ulit. Ngayon, doon sa second na ultrasound ko, naka-details na doon, na 7 yung bukol sa thyroid ko. Oh. 7 siya. Mhm. Yung 1 to 6 na bukol ko, parang sinasabi doon na thyroid 4. Mhm. Tapos yung isang bukol doon na malaki, thyroid 5. Oh, so mas malala yung number Mas 5. malala yung ano, o yun yung nakikita sa ultrasound. Pero sabi nun ni doktor, ang ang biopsy pa rin yung makakapagsabi Mhm. ng final kung ano talaga, kung baga siya yung makakapag, ano bang tawag dun? Yun nga, yung talagang sa biopsy pa rin yung makakapagsabi kung talagang ganun nga yung lagay ng bukol ko. Kaya yun, kailangan. Tapos yung pa pala, kailangan ko pang i-CT scan, pinag-CT scan pa nila ako para makita nila talaga yung bukol ko kung asap na siya talagang dapat tanggalin. Mhm. Kasi pwede daw mahawa yung baga ko, yung heart ko, Mhm. magkaroon ng complication. Yun po, kuya. Ayun po. So, sinasabi niyo po ba na kasi sabi niyo po kanina 3 years ago na siya meron kayong nararamdaman tapos parang, hindi niyo siya iniinda pero wala pong sakit na nararanasan dito sa part po ng yung parang kulanin niyo po sa leeg, tama po ba? Oo, Tapos wala naman kasi after akong 3 years masyadong lang nararamdaman. After 3 years lang dun ka lang nagpa-check up kasi sumabay ka dun sa Oo. check-up ng mister mo na Mm, magkakaroon ng fit to work para magpatuloy ulit sa mm, abroad. So, ano po oo. yun,
'di ba po nagpa-second opinion kayo. Ano po yung lumabas dun sa second Hmm. opinion niyo po? Yun nga, yun nga 7 yung bukol ko talaga siya, Mm. 7. So, confirm po na may Tapos bukol talaga. confirm na may bukol talaga at 7 siyang bukol at hindi Mm. lang siya thyroids 4, thyroids 5 pa siya. So, Oo. parang ano yun, yung highly suspicious, malignant talaga siya. Kaya Mm. kailangan talaga siyang alisin. Okay. So, Opo, during po nung nandun kayo sa situation na yon, ano po yung kasi po 'di ba yun ang mga naramdaman ko. diagnostic, yun ay, bad report. Physically po, hindi nagsisinungaling ang medical na yun talaga ang nakita sa mga records mo, sa Mm. medical ano mo. Pero nais po namin malaman, ano yung nangyayari sa'yo sa kaloob-looban mo? Ano yung, journey mo doon sa habang nandun ka? I mean, natatakot ka ba, nangangamba ka ba, meron ka bang pag-iisip? Ano yung nangyayari sa'yo spiritually? Puwede niyo po bang ibahagi yun? Okay. Nung unang-unang sinabi sa akin na meron akong multiple nodules sa leeg ko, sa totoo lang wala ako matatakotin ako, pero nung time na yun, as in totoo 'to ha, wala talaga akong naramdaman na takot. Mhm. Wala talaga, salamat sa Panginoon. Yung time na yun wala akong naramdaman na takot, Mhm. basta pinakikinggan ko lang yung sinasabi ng doktor. Tapos kahit yung nagpa-second opinion kami na dumating yung result na mas grabe pa, no, every time na dumarating yung mga grabeng result, wala akong naramdaman na takot. Alam niyo, every time na sinasabi lang sa akin ni doctor yun, ang sinasabi ko lang lagi, "Lord, I trust you. Alam kong Hmm. pagagalingin mo ako." No, hindi ako sa totoo lang, hindi ako nag-pray sa kanya every time na sinasabi sa akin, hindi ako nagpe-pray kay Lord na, "Lord, pagalingin mo po ako na sana po sa second opinion ko, sana Mm. po 'pag second opinion," 'di ba gano'n tayo minsan, Oo. "Sana po sa second opinion wala nang makitang bukol." Mm. Wala, hindi ko talaga naisip yun. Siguro sa puso at isip ko, ang alam kong pagagalingin niya ako, na sinasabi ko kay Lord na kahit ano man yung maging result, alam ko sa kahuli-hulihan nito, gagaling din ako. Mm. 'No? Ngayon kung na yung parang kasi yung parang, ewan ko ha, siguro gano'n lang siguro talaga yung, nakatulong din yung araw-araw na pakikipag-usap natin kay Lord, Mm. yung paglalim ng pagkilala natin sa Panginoon, na alam natin na kahit hindi mo hilingin, yung Mm. alam mo sa puso't isip mo, alam mo na dahil ang Diyos ay nagpapagaling, gagaling ka, na Mm. kahit hindi mo siya hilingin. Yun yung nasa puso ko kaya hindi ko talaga yung time na yun, hindi ko sinabing gayahin niyo yung prayer ko. Pero nung time lang na yun, sinasabi ko lang yung nag-experience ko, hindi ko talaga hiniling kay Lord na gumaling ako. Kasi alam kong pagagalingin niya ako. Mm. Ganun yung faith ko nung mga time na yun. Yun Yung po. mga time na yun. Kaya sobrang thankful ko talaga kay Mm. God. So, iliwanag lang po Hmm. natin, yan pong kinukuwento niyo, it's around na po yan nung natapos kayong ma-check up, within February po yan o tumawid na siya ng March? Hindi, February pa to. Hindi pa ako na-ooperahan. February po ngayong taon na 'to. Oo, nung mga, Tapos kumbaga, yung mga isipin ko na yan, habang mm. habang kasi siyempre hindi naman araw-araw, yung habang hinihintay namin yung result ng second Mm. opinion, yung mga gano'n, yung mga nandun ako sa process na yan na sinasabi pa lang sa akin yung lagay ng bukol ko. Mm. Yan yung kasi hindi talaga ako nakaramdam ng takot. Yung mga tao sa paligid ko, si Ian, yung mister ko, sila Natatakot. papa, yung mga takot na takot sila. Pero ewan ko ba, ewan ko kung bakit. Talagang yung kapayapaan, Mm. yung peace na talagang sinasabi ni Lord dun sa John 14:27, yung kapayapaan ang iniiwan ko sa'yo, Mm. yung ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa'yo. Parang doon lang talaga siya nagrema sa akin. Yung pala ang ibig sabihin nun. Hmm. No? I Talagang see. binigyan pala talaga tayo. At yung time na yon na yun yung nakaranasan ko na talagang nagbunga sa akin. Mm. Nagbunga sa akin talaga. Yung natanim na salita na yun, bigla doon sa point na yon para talagang nagbunga siya. At yun yung naranasan ko nung panahon na yun. Mm. Mm. So, liwanagin lang po natin yung experience ni Ate Beck nung habang siya ay nandun sa journey na yun, na hindi mo maiwasan na mayroong bad report na, ibibigay sa'yo. Pero kung paano ka mag-respond, yun ang responsibilidad na meron ka. At siguro dun sa part na, hindi siya natatakot kasi meron siyang salitang pinapanghawakan sa Panginoon. Mm. Maaring yung trust in the Lord, maaring, tawag dito, parang sirang plaka na yun sa mga pandinig natin. Pero paano naging realidad at totoo sa puso niya nung siya ay dumadaan sa ganong situation? Yung sinasabi niyang wala siyang takot, wala siyang pangamba, hindi dahil sa
maganda yung nangyayari sa paligid, mawawala na yung pagtitiwala mo sa Panginoon o hindi dahil sa pangit yung sitwasyon na nararanasan mo is mawawala na yung paninindigan mo sa Panginoon. At siguro yung mai-point out natin dito, anumang sitwasyon na meron ka na nararanasan mo, mahalagang meron kang salitang pinapanghawakan na mula sa Panginoon. Kasi sinasabi din ng verse na sa John, ang Banal na Espiritu ang magpapaalala sa inyo ng mga salitang sinabi ko. So ibig sabihin, merong ipapaalala ang Holy Spirit sa iyo, pero kung wala kang salitang pinapanghawakan na mula sa Diyos, anong ipapaalala niya sa iyo? Ano Kasi ipapaalam? ang Yes. salita lang ng Diyos na naitanim sa puso mo, ang gagamitin din ng Banal na Holy Spirit para ipaalala sa iyo na, anak, mahal kita, o anak, magtiwala ka lang sa akin. So, partnership pa rin. Merong salita dapat at merong Holy Spirit na nagga-guide sa atin. So, ano na po yan, no? Paano po yung nung surgery na po? Paano po yung nangyari yung, I mean, mga kailan po siya, tas ano yung duration na ikaw ay papalabas na doon sa sickness? Ayun nga, sabi sa akin na kailangan na ako, kailangan siyang operahan siya, kailangan siyang alisin. Dahil sa paalis na rin kasi si Ian noon, kailangan niya i-schedule ako, agad-agad i-schedule ako ni doktor ng, so totoo lang habang nangyayari itong mga to, ang dami-daming pinapakita sa akin na favor ni God. So hindi ko lang talaga maisa-isa yung mga kabutihan ni Lord sa buhay ko Amen. habang ako nandito sa ano na to, ultimo sa doktor na ibinigay niya sa akin, yung kwarto, yung sa operation, kahit yung, yun nga, yung time na inoperahan na nga ako, na February 28 ako inoperahan. Mm-mm. Oo. Tapos, yung complication ng paggawa ng, wala ng boses, hindi ko naranasan yun. Ah, Kaya nakalabas din ako kaagad. mm-mm. Oo, tapos, nung time na nasa ospital ako, pumunta yung doktor, pinakita pa nila sa amin yung mga bukol Mhm, na nakuha sa akin. mhm, Tapos yung isang bukol na isa doon na matigas na kasing tigas, mas matigas pa daw sa bato, sabi ni mm, doktor. Parang yun daw yung hinihinala niya na baka yun yung cancer, na may mm, cancer. Yun. Kaya ibabiopsy siya. So, inoperahan ako nung Friday, umuwi din ako ng Sunday kasi mhm, yung complication ng pagkawala ng boses hindi nawala sa akin. mhm, Yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord at talagang kinlaim ko yun na hindi mawawala yung boses ko kasi mm. bago ako operahan, sinabi na ni doctor sa akin yung mga complication na pwede mawala yung boses ko, Okay. manginginig yung katawan ko dahil yung calcium ko bababa. So, nagkataon naman na nagtitake naman talaga ako ng calcium dahil may scoliosis ako. Mm, So, lahat talaga yun nakahanda. Tapos, nagulat na lang si doctor na pumunta siya sa ospital ako na nagsalita ako bigla. Sabi ko, nagsalita ka. Sabi sa akin talaga, gulat na gulat talaga si doctor. mm, Pero alam mo yun, papasalamat ako nung time na yun, sobrang iyak ko kasi hindi talaga nawala yung boses ko. At talagang kinlaim ko yun, hindi mawawala yung boses ko mm, kasi kumakanta ako kay Lord. Kaya nagpapagaling kumakanta ka ako sa kay Lord. Kaya Panginoon. talaga, yes, kaya alam ko talagang hindi mawawala yung boses ko na yun. Tapos yun na nga, sabi sa akin, mag-wait lang kami ng mga 2 weeks para dun sa result ng biopsy. Okay. So, Yun, naoperahan ka po ng February 28 tapos tatawid siya ng 28. March para maghintay ka Mm-mm. ng 2 weeks para malaman yung result ng biopsy. So, ano po yung nangyari Mm-mm. after nung biopsy? Ano po yung Ayun na lumabas? nga, nung tinawagan na nga kami na nandun na yung result ng biopsy. So, Mhm, okay lang, wala naman akong, kasi nga, di ba nga, sabi ko kay Lord, ano man yung maging result nun, wala akong pakialam. Sabi ko mhm, talaga, wala akong pakialam kung ano man ang maging result nun. Kasi, pinaninindigan ko talaga na paghagalingin ako na kahit mm, anong pangit ng result na yon, si Lord pa rin yung last say sa mm, buhay ko na wala akong kahit ano pang sabihin ng doktor na malala ba siya o cancer ba siya o ano, wala akong, parang sinasabi ko sa sarili ko, ano, kasi pagagalingin din naman niya ako. mm, Parang ganun lang talaga palagi sinasaksak ko sa isip, sa mm, puso ko. Ganun ko talaga siya pinagkakatiwalaan nung time na yun. Tapos yun na nga, dumating na nga yung result. mm, Sabi sa amin ni doktor, yun na nga sabi sa amin, pag-upo ko pa lang, yung si Ian na laging kinakabahan every time na pumapasok kami doon sa kwarto na yun. Lagi na lang bad eh. Lagi na lang bad news yung sinasabi sa amin. Tapos mm, yun na nga, pag-upo ko pa lang sabi ng doktor, gumawa na kagad. Sabi niya, well, positive talaga. mm, Sabi ko, okay po. Sabi ko, okay po. Sabi niya, stage 1 lang naman. So, mhm, kailangan mo mag-undergo. Sabi ko, ano pong kailangan namin gawin? So, kailangan mo mag-radioactive.
Tapos yun nga, tinanong namin kung magkano siya, Mhm. kung magkano kailangan namin sa pagkano ipe-prepare namin na pera. Medyo malaki-laki siya, nasa 130 yung pinapa-prepare sa amin. Kasi yung card ko halos ubos na. Mm. Talagang yun yung pinapa-prepare niya sa amin. At napakabuti ng Diyos kasi sabi nga, habang andun ako sa journey na yon, yung provision, yung favor, pinapakita ni Lord sa akin na parang sinasabi niya na hindi ka nag-iisa, kasama mo ko. Mm. Kasama mo ko. Kaya yun na, nag-undergo ako ng radioactive at ang pinaka-ano pa doon Mhm. sa radioactive na yon, kailangan ko mag-isolate. Mhm. Kasi yung gamot na iinumin ko is napakalakas yung sa radiation. Okay. So ano po ibig Malakas sabihin siya ng sa radiation. ano po ibig sabihin ng pag-isolate na kailangan mong Kailangan 4 meters away ako sa tao. okay. Kasi yung iinumin kong gamot para siyang bomba na Mm. napakalakas ng radiation niya. May radiation Na siya. kailangan kong mag-isolate ng 1 week to 2 weeks Mm. para hindi ako maka-apekto ng tao. Pero nung time na hindi ko na ikukwento kung ano yung proseso nung abang iniinom ko siya kasi Mm. masyadong mahaba. Pero nung binigyan naman nila ako nag-take ako nun ng steroids para Mhm. kayanin yung katawan ko. At habang tinetake ko yung gamot, kasi sinabi naman sa akin yung mga pwede kong maranasan Mhm. habang nasa loob ng katawan ko yung gamot na Mhm. kesyo. So doon, ginugel ko din yun, na nandun yung magdidry yung balat ko, Oo. konting malalagas yung buhok ko, magtutuyot-tuyot yung labi ko, Mhm. yung kailangan kong magkain ng maasim na pagkain para hindi Mhm. pumapasok yung parang mga ganon, yun, magdadry yung mata ko, yung Mhm. mga ganon. Pero alam mo, nung tinake ko yung gamot, nung ininom ko siya, kasi ako lang mag-isa dun sa kwarto sa nuclear room. Ako Mhm. lang mag-isa sa nuclear room. Binigyan lang ako ng instruction paano ko iinumin yung gamot na hindi ko pwedeng hawakan kasi hindi ko rin pwedeng isuka Mhm. kasi sobrang delikado siya at napakamahal ng gamot. Nasa 42 siya, gamot lang, wala pa yung mga diet sa doktor, bawal sa mga nurse na nag-ano sa akin. So, nung tinitake yung gamot, ano yung sabi ko? Lord, sabi ko sa kanya, ah, ito po yung gagamitin mo para gumaling ako. Mm. Ano man po yung mga pangit na naririnig ko, nabasa ko, na magre-resulta sa akin, talaga nire-review ko, hindi ko yun mararanasan. In Mm. Jesus' name. Sabi ko Hindi talaga. niyo nga po naranasan. Kaya, hindi ko talaga naranasan. Nung nandun ako sa isolation, Mhm. kasi yun pa yung kinakalungkot ko kasi hindi ko makikita yung mga anak ko. Mhm. Pero sabi ko kay Lord, nung mag-isolate na ako, sabi ko, Lord, imbis na matakot ako, magiging excited na lang ako. Magiging excited ako kasi alam ko na habang nandun ako sa isolation room ko, alam ko na marami kang gagawin sa Mm. akin. Marami kang ituturo, marami kang ipapakita. Hindi ko alam kung ano, Mhm. kaya excited ako. Kasi nga, di ba sabi ko sa'yo, habang dumadaan, nandun ako sa proseso ng magpo-operahan ako. Ang dami niya nang ipinapakita na provision ni Lord Mm. Kahit yung pagpo-provide niya ng pang-opera ko, Financially. salamat sa One Heart, financially. Kumbaga, kahit sa kaliit-liitang detalye na napunta ako sa private room na dapat hindi ako napupunta sa private room, Mm. na yung 1 minute na lang merong ano mo tawag doon pagka-alis sa Discharge. ospital, meron ng oo, Na-discharge. mag-discharge na bigla-bigla na doon na po kayo sa private room. Sabi ko pa Mhm. nga, huwag na sa private room kasi ano na lang ako sa ward na lang ako. Sabi, Mhm. kasi yun din po babayaran ng card mo. Kaya sa private na lang po kayo. Ay, buti na lang talaga. Yung mga ganong kasimple-simpleng mga bagay, Mhm. nakita ko talaga yung kabutihan niya na hindi ka niya iniiwan, na kasama mo siya, na Mhm. kahit na nandito ka sa apoy, yun yung sinasabi na parang nasa isang mabigat na pagsubok ka, kasama mo siya. Mm. Parang pinapadali niya yung mga bagay-bagay sa'yo na kahit tingnan ng mga tao, tingnan ng mundo, napakapangit cancer Mm. Napakapangit cancer. 'Di ba? Yung iba namamatay pa, yun yung mga nasa isip ng mga tao. Mm. Pero kung paano nung nasa panahon ako na yun, kung paano niya pinagaang ang lahat sa akin, parang naging smooth lang lahat. Pagpapa-opera sa akin, paglabas ko sa operation. Mm. Tapos nung time na nandun ako sa isolation, yung kalungkutan ko sa mga anak ko. Parang sabi ko, anong gagawin ko ng 24 hours sa 7 araw na nandun ako sa isolation. Pero alam mo, napakabuti ng Diyos. Parang kulang pa nga sa akin yung oras ko. Mm. Parang gabi na pala.
Di ba gabi na pala yung pagbabasa ko lang, pag-video call nyo, Mm. yung mga gawain sa church, parang nilibang niya talaga ako. Mm. Parang naranasan, parang sabi ko nga, parang nung time na nandun ako, talagang parang pinaranas sa akin, mas nakilala ko si Lord. Mm. Doon sa mga time na yun, na hindi niya agad on the spot binigay yung healing. Kasi nung hindi niya binigay on the spot yung healing, hindi ako nagtanong sa kanya, naghintay lang ako kasi alam kong meron siyang ituturo. At totoo naman, nangyari naman talaga, marami siyang itinuro, marami siyang ipinakita, yung pag-aalaga niya sa akin. Mm. Talagang napaka-gandang experience. Parang masasabi ko na yung nangyari sa akin is a blessing din. Kahit na apakapangit, pero blessing yan para sa akin. Mm. Dahil mas nakilala ko si Lord, naranasan ko kung paano ako alagaan ng Diyos, yung provision, kung paano ko talaga mas lumalim yung pagkakilala ko sa Kanya. Oo, bago siguro talaga, ito na yung healing. Mm. Di ba? Yes. Parang marami siyang pina-experience pa sa akin na kakailanganin ko marahil. Kakailanganin ko kasi unang-una, nagtuturo ako ng mga Bible study, may mga hinaawakan ako ng mga ministry. So, na kailangan na makapagpatatag sa akin, na makapagpalakas din ng ibang tao, na kahit nandito tayo sa sitwasyon na to, kasama talaga natin siya at Mm. padadaliin ng Diyos lahat para sa'yo. Mm. Parang Kaya ang ganun. sinasabi ni Ate Beck, hindi natin ina-advise na tawag dito kapag mayroong report is parang magse-search ka sa Google, magse-search ka sa mga ano kasi kung hindi mo kayang i-handle yung mga bad reports na matatanggap mo tapos palalalain mo siya sa pamamagitan ng pagse-search pa. Well, hindi natin sinasabi na masasama yung nakikita natin doon. Pero meron kasing unbelief sa sanlibutan, meaning kabaliktaran po siya ng faith natin sa Panginoon, 'di ba? Kaya halimbawa, kung i-search yung nararanasan mo na makakalbo ka, magiging ganito ka, ganyan-ganyan, worst case scenario, pwede kang kainin nun. Kasi po 'di ba nung sa Old Testament, merong 10 spies na pinadala si Moises, pero yung 10, yung 8 nakita nila, ay yung 10 pala, nakita nila na pangit yung sitwasyon dun sa Kanaan. Pero si Joshua at si Caleb lang ang nag-report ng maganda. Kaya ang sinasabi natin dito about sa healing, during ng time ng sickness, kung hindi mo kayang i-handle yung mga unbelief, i-turn off mo na lang. Huwag ka nang mag-search, huwag ka nang mag-google, o kaya huwag mo nang palalain yung sitwasyon mo. Pero yun nga, na-experience ni Ate Beck yan, na-handle niya, tapos yung provision talaga ng Panginoon ang kanyang naranasan sa lahat ng mga dinaanan niya, dumaan man sa bagyo, sa unos, sa mainit o sa tubig, paano ang Diyos ang sumama sa iyo, Ate Beck. Yes. So, 3 minutes Amen. na lang, mga 5 minutes na lang po. So, nandun po kayo sa ganung sitwasyon, kasi maganda po yung sinasabi nyo kanina na nakita mo na agad yung end result. Bakit po mahalaga Yes. makita natin yung end result? Kasi maaring nandun ka sa karamdaman na yon, ang vision mo, ang nakikita mo, maaring iniisip mo na paano pag ikaw ay namatay, paano magiging burol mo, paano yung mga ganito, ganyan. Maaring mag-isip ng ganun ang tao kasi tinitingnan mo yung end result eh. Pero parang ang dumadating sa akin doon sa kinikwento nyo po, hindi nyo man na-quote yung sinabi ng verse, pero katulad nung sinabi ng sinabi sa Psalm 118, I shall not die, but live and declare the works of the Lord. So, nandun po kayo sa end result na nakikita nyo na hindi, mabubuhay ako at Yes. idideklara ko ang gawa ng Panginoon sa akin dito. Kasi Mm-mm. hindi ibig sabihin no, na walang matututunang lesson ng buhay dun sa duration mo na yun at meron kang natutunan, meron kang ang nakita at paano ngayon dinideklara mo na ang gawa ng Panginoon sa buhay nyo. So, palabas na po kayo doon sa healing process po 'no. Mm-mm. Ano po yung nangyayari na sa'yo ngayon? Ano na yung, mayro'n po bang parang, continuation or parang meron po bang follow-up, check-up, mga gano'n po? Maaari niyo po bang Oo. ibahagi 'yun for our closing? Ayun nga, pagtapos ko mag-radioactive, so kailangan ko bumalik after 1 week kay doktora para i-scan ulit nga ako kung meron pang mga natira na mga cancer cell Mhm. sa loob ng katawan ko. So, dala-dala ko lahat ng gamit ko kasi susuyugin nila yun eh. Ah. So, pumunta ako sa Jose Reyes kasi doon lang yung may nuclear facilities. Mhm. So, in-scan nila ako. Na habang ini-scan nila ako, dinideclare ko in Jesus' name, wala na talagang makikita. Mhm. Na ito na, sabi ko, Lord, eto na to. Eto na to. Eto na yung katapusan.
No, alam ko na mag-heal na ako, alam ko na ibibigay mo na sa akin yung healing kasi sobrang ganda na ng kwento ko. So, andito na abang ini-scan ako kasi matagal yung scan eh. Napakatagal yung scan, halos 1 hour kang i-scan na mapakatagal. So, abang andun ako sa isang oras na yun, ang sinasabi ko lang, Lord, tapos na to, gagaling na ako, magte-testimony ako pagtapos ko dito. Sabi ko talaga. Ngayon, tapos na ako i-scan. So, pinakita sa akin nung doktor doon na Yung malinis result. yung scan ko. Pero ang sabi sa akin na balik ako sa doktor ko sa nuclear, siya ang magpapaliwanag sa akin nung picture, yung parang pinaka-picture niya. So, yun na, bibilisan ko na lang. Pumunta na ako kay doktora kasi yung asawa niya, ang nag-opera sa akin doktor, lalaki, yung asawa naman niya sa nuclear siya. So, tandem sila. Ngayon, sabi sa akin ni doktora, very good. So, sa ngayon, parang masasabi ko sa'yo na cancer-free, no? Pero di ba nga sinasabi ko, ano yung, masasabi ko na lang, sabi ko in Jesus name, sabi ko na, yun yung sasabihin sa akin, na ito na yung healing, sabi sa akin, so parang cancer-free ka ngayon, pero babalik ka sa akin next year para i-scan ka ulit. Kasi nga, di ba sabi ko sa'yo, bumabalik-balik yung cancer na yan. Pero sabi ko kay doktora, hindi na po tayo sabi ko kay doktora, makikita tayo ng doktora para i-scan mo ko, pero hindi na tayo makikita para sa radioactive ulit. Kasi sabi sa akin, pag i-scan ko at may nakita sa akin, maghanda ako ulit ng pera dahil i-radioactive ulit ako. Kaya sabi ko kay doktora, pag-scan natin, doon lang tayo doktora magkikita, nagtatawa siya sa akin, kasi hindi ako mag-radioactive. Ganun yung faith ko nung time na yun. Tapos nun, tuwa-tuwa ako na 1 year na. Pero may monthly akong punta kay doktor para dun sa hormone. Para sa hormonal, para mabalance lang yung hormone dito sa thyroid ko. Pagkatapos nun, nung last pumunta ako, okay naman hindi na ako hypothyroid. Binabaan na yung gamot ko sa leeg ko. Yung maintenance na kasi yun eh. Para sa hormone ng body ko. Tapos parang naisipan ko na magpa-general check-up ako. Kasi di ba nag-radioactive ako. Ito lang kasi di ba March, April, tapos May, ngayong June, sabi ko, itong June July, yan. Last month. Tulang kahapon, isang araw lang, nagpa-general check-up ako. Sabi ko kay doktor, magpapa-general check-up ako, lahat-lahat, kasi baka mamaya naapektuhan ako ng radioactive. Na baka naapektuhan yung puso ko, yung kidney ko, baka nalusong na yung mga atay-atay ko, yung mga ganon. So, naintindihan ako ni Doc. So, binignirequestan ako, complete, no? Tapos kahapon nga, nakita ko yung result. Tuwang-tuwa sa akin yung doktor. Kasi sabi niya sa akin, wow, ang ganda ng result ng laboratory mo. Okay yung ECG mo, okay yung sugar mo, okay yung cholesterol mo kahit hindi ka nagtitake ng cholesterol, ang baba ng cholesterol mo, okay yung creatinine mo, okay yung CBC mo, as in lahat, okay siya lahat. Wala. Sabi niya, ano niya, wala ko i-reseta sa'yo, kundi yung maintenance lang talaga sa leg ko, tuloy-tuloy mo lang. Ay, nako, sabi ko, So, puro ang good isa lang report po siya. masasabi ko, puro good. As in, wala akong iniinom na ngayon na gamot kahit ano, walang nasira sa organ ko kasi di ba makikita naman lahat yun. Nung umuwi ako, nung nasa bus lang ako, tapos di ba sinabi ko kaagad sa inyo, binalita ko kaagad sa inyo kasi alam ko na nagpe-pray kayo sa akin. At alam ko, di ba lagi ko kasi sinasabi, kahit yung sa mga ibang group ko, binalita ko rin sa kanila. Kasi lagi kong sinasabi sa kanila every time na nagba-Bible study kami, na huwag silang matatakot. Imbis na ako yung sinasabihan nila ng gano'n, ako pa yung nagsasabi sa kanila, huwag kayong matatakot. Sabi ko, dadaanan ko lang to. Kasi sa huli nito, magte-testimony ako sa goodness nila. Alam kong gagaling ako. Kayo kayo matakot. Sinasabi ko sa kanila yan. Kaya binalita ko sa kanila yan. Tuwan-tuwa sila kasi ganun dapat tayo na mga Manampalataya. ganun tayo na dapat na mga manampalataya. Dapat yung response natin sa mga problema, kahit gaano pa siya kabigat, dapat yung makita sa atin kung gaano kalaki yung Diyos na pinapaniwalaan natin. Amen. Yun yung dapat na nakikita sa atin, na makapagbigay tayo ng encourage sa iba, makapagbigay tayo ng kalakasan sa iba, bilang ikaw yung accountability mo para sa kanila, yung pananagutan mo, yung responsibility na binigay sa iyo ni Lord para to sa mga tao, makakaharap mo, makakausap mo. Dapat kung paano mo kilala ang Diyos, na araw-araw, kaya napakahalaga na araw-araw na lumalaki yung pagkakilala mo sa Kanya. Amen. Kasi habang
araw-araw na lumalaki ang pagkakilala mo sa Diyos, yung response mo, yung pag-iisip mo, yung pamumuhay mo, kung paano ka magsalita, mag-iiba na siya eh. Mag-iiba siya. Talagang si Jesus yung makikita sa'yo at yun naman talaga ang dapat makita yung kung paano ka magsalita, kung paano ka kumilos, kung paano mo sabihin sa kanila, yung laki ng Diyos, dapat makita yun sa'yo. Dapat makita yun sa'yo. At talaga namang hindi mo naman yun ipa-plastic eh. Kasi yun naman talaga yung totoo. Yun naman talaga ang totoo. Kung gaano kalaki ang Diyos, napakabuti ng Diyos, dapat yun talaga yung tapang na sinasabi mo, na gagaling ka, na okay lang yan, no? Diba? Na kailangan ganun ka katapang. Kasi pag ganun ka katapang, parang sinasabi mo, totoo talaga yung Diyos na sinasabi ko sa inyo, totoo talaga yung Diyos na sinishare ko sa inyo, yung Diyos na sinasamba ko, ganito siya kalaki na Diyos. Dapat ganun tayo ng mga Kristiyano Nagte-testimony talaga. ka. Dapat ganun tayo. Ayun, so on point na Yes. si Ate Kasi Meg at totoo. talagang nagpe-preach na siya, hindi niya na mapigilan. Pero by closing po, Yes, maubos na yung oras. i-conclude lang po natin na yung faith, hindi niya po dinideny yung nakikita mo physically. Kasi yun talaga yung nangyayari, yun talaga yung nagaganap, yun talaga ang nakita ng mga medical doctors, yun talaga ang nakita ng science. Pero ang ginagawa ng faith, if ino-focus ka kung saan ka talaga dapat mas makita. Kasi pwede mong May i-magnify wala. yung mga sinasabi ng doktor, yung sinasabi ng medical science, pero pwede mong piliin din na kapag ikaw ay nasa faith, i-magnify mo ang Diyos na gumagawa behind the scene. Nakikita mo man o Yes. hindi. And then lastly po, minsan yung healing natin, it took place na mabilis, minsan naman mabagal, pero ganun pa man, dapat nating maunawaan na ang Diyos talaga siya ay nagpapagaling whether mabilis man o hindi. Hindi mo siya kasi pwedeng ikulong doon sa time na, oh Lord, pagalingin mo ako, dapat one week lang, o dapat isang beses lang, or dapat isang buwan lang. Hindi mo pwedeng ikulong ang Diyos doon eh. Siya ay gumagawa, nakikita mo man o hindi. At yung makita din natin na yung proseso na ginagawa sa kalooban mo during sa situation na ikaw ay nandoon sa ganong kalagayan. So, idedeklara namin ngayon ni Ate Agnes, pagpipray ka po na within 3 years, consecutive years, wala nang makikitang anuman sa leeg nyo, anumang Amen. bukol pa, wala nang pagbabalik. Kasi pag ang Diyos ang gumawa, sigurado, be healed and be whole. Kaya Yes. wholeness po yung Amen. binibigay ng Panginoon. So for our closing po, Amen. maaari po bang i-deklara yon ni Ate Agnes at makikiisa po kami sa panalangin na nabibigkasin ni Ate Agnes. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, talagang ikaw ay amazing God. Yes, Lord. Talagang Salamat. Pakabuti. napakatindi, Lord, ng iyong Amen. Salamat. gawa sa puso ni Beck, Panginoon, yung kanyang pagkakilala sa iyo, yung Ano kanyang pag-stand sa iyo, Panginoon. Paano mo siya tinuruan, lumakad sa faith, hindi sa nakikita ng mata, hindi sa naririnig ng tenga, hindi sa nararamdaman ng katawan niya, kundi Lord, sa pananampalataya sa iyo, na ikaw lang talaga ang kanyang pinagkatiwalaan, Panginoon. At sobra kaming nagpupuri, Lord, sa kagalingan na ipinagkaloob mo kay Beck. At sa oras na ito, sama-sama naming dinideklara sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay gumaling dahil yun ang sinasabi mo sa iyong mga salita. Ikaw ay nasugatan para kami gumaling, Panginoon. Dinideclare namin ang lubos na kagalingan sa buhay ni Beck, Panginoon, na walang bakas, Panginoon, ng anumang karamdaman na sa kanyang katawan, talagang kumpleto, Panginoon, na kagalingan, katulad ng naranasan niya, na wala talagang kahit sa anumang part ng organ niya, higit sa thyroid niya, Lord, in Jesus' name, na talagang lubos niya makamta ng kagalingan kahit sa pagbabalik niya sa susunod na taon at sa susunod pang sasabihin ng doktor. Kahit sa mga doktor, sila'y mapapaisip, sila'y talagang ma-amaze, no? Na mapapaisip sila, Panginoon. At kahit sila talagang kilalanin ka, Panginoon, na kahit sa buhay ng mga doktor, Lord, talaga magamit mo ang buhay ni Beck, na talaga may isang makapangyarihang Diyos, higit sa lahat ng karamdaman, na walang pangalan ng sakit na hindi mo kayang pagalingin, Panginoon. Kaya sobra kaming nagpupuri sa iyo, kaya sa oras na ito,
Patuloy naming Yes, dinideklara sa pangalan mo Sa ang pangalan mo, lubos Yes, na Opo, kagalingan sa pangalan pangalan mo, Yes, Lord. Panginoong Jesus, sa Yes, pamagitan Opo, ng iyong Panginoon. dugo na Nagkakaisa, ibinuhos Lord, mo sa sa Yes, O krus. Lord, panalangin, O God. Kami nagkakaisa nagkakaisa, namin, Panginoon, Lord. sa Hallelujah. pangalan mo, lubos na Talagang kagalingan, pangalan, complete lubos na healing Yes, sa kagalingan, buhay ni Lord. Beck mula ulo hanggang Pinagkaloob mo na Yes, talampakan, kami. Lord Panginoon. Jesus, Yes, Lord. At Opo, sa kanyang Panginoon, thyroid, salamat. lubos, Panginoon, na Yes, O kagalingan. God. In Yes, Jesus' Opo, name we Panginoon. pray, In O Jesus' God. name, Lord. Yes, Amen, Lord. amen, Hallelujah. amen. Amen, amen, Amen. Hallelujah. Lord. Maraming pong Thank you, salamat. Lord. Amen. Eksakto po tayong 40 Amen. minutes.